Isang nakakabinging sampal ng katotohanan. Ninakaw ni Marco ang pondong pang-opera ng kanilang anak. Habang yakap ni Elena ang nag-aagaw buhay na si Leo sa malamig na sahig, nagpapakasarap ang asawa niya sa yakap ng kabit nito. Hayaan mo siyang mamatay. Ang mensaheng pumunit sa kanyang pagkatao. Ngunit walang luhang pumatak. Titiyakin niyang luluhod sila sa abo ng kanilang kasakiman. Handa na ba silang harapin ang bangis ng inang muling isinilang? Ang ganda ng mansyon na binili mo para sa akin, mahal. Sulit na sulit ang perang kinuha mo mula sa bank account ng tanga mong asawa. Ang mga salitang ito, na nagmula sa nagniningning na screen ng telepono ni Marco, ay tila mga punyal na isa-isang bumaon sa dibdib ni Elena. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mensaheng iyon. Isang mensahe mula sa isang babaeng nagngangalang Clara na nagpabagsak sa mundo ni Elena sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang paningin sa kanyang kandungan. Doon ay nakahiga ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo. Ang bata ay nanginginig, ang balat ay kasing puti na ng papel, at ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Kanina pa walang tigil ang ubo ng bata, at ang tanging ginagawa ni Elena ay ang dahan-dahang paghaplos sa likod nito habang pilit na pinatatahimik ang sariling hikbi upang hindi magising ang asawang mahimbing na natutulog sa kabilang panig ng kama. Kinuha ni Elena ang sarili niyang telepono sa ilalim ng unan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang mobile banking app. Ang perang iyon, ang huling pamanang iniwan ng kanyang ama, ang pondong binuo niya sa loob ng 3 taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa sariling pagkain at pagtatrabaho ng palihim, ay dapat nagagamitin para sa operasyon sa puso ni Leo sa susunod na linggo. 0. Ang nakasilaw na numero sa screen ay nagpapakita ng kawalan. Wala na ang 7 milyong piso. Simot. Ni isang sentimo ay walang itira ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan silang mag-ina. Marco. Ang tawag ni Elena ay halos isang bulong lamang, basag at puno ng pait. Marco, gising. Umungol ang lalaki, naiirita sa pagkakaabala sa kanyang tulog. Ano ba, Elena? Madaling araw na. Alam mong may meeting ako bukas sa mga investors. Nasaan ang pera ni Leo? Hindi na napigilan ni Elena ang panginginig ng kanyang boses. Nasaan ang pera para sa operasyon ng anak mo? Nakita ko ang mensahe ni Clara. Marco, paano mo nagawa ito? Biglang bumalikwas ng bangon si Marco. Sa halip na makita ang pagsisisi, ang rumehistro sa kanyang muka ay ang purong galit at pagkabaguot. Marahas niyang inagaw ang telepono mula sa kamay ni Elena. Wala kang karapatang makialam sa mga accounts ko, Elena. At wag mo akong dramahan tungkol sa batang iyan. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Pabigat na nga kayo sa buhay ko. Nangingialam ka pa sa kung paano ko ginagastos ang pera ko? Pera mo? Halos sumigaw na si Elena, habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa kanyang mga pisngi. Pera yon ng tatay ko. Pera yon para mabuhay si Leo. Marco, mamamatay ang anak mo kapag hindi siya naoperahan. Tumayo si Marco. Tila hindi naririnig ang pagsusumamo ng kanyang asawa. Isinuot niya ang kanyang mamahaling silk robe at tiningnan si Elena nang may matinding pandidiri. Kung mamamatay siya, baka iyon na ang kapalaran niya. Kasalanan mo rin naman kung bakit mahina ang puso ng batang yan. Baka masyado kang makasalanan, kaya ganyan ang anak mo. Tinalikuran niya si Elena at naglakad patungo sa pintuan. Aalis muna ako. Ayoko ng ingay dito sa bahay. At tandaan mo, bago ka magreklamo, isipin mo muna kung saan ka pupulutin kung hindi kita pinakasalan. You are nothing but a charity case, Elena. Huwag mong kakalimutan iyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid.
Naiwan si Elena sa dilim, yakap ang kanyang anak na ngayon ay nagsisimula ng kapusin ng hininga. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa noo ni Leo. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay tila isang paalam. Napatingin si Elena sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa paglilinis, sa pagluluto, at sa pag-aalaga sa isang pamilyang hindi naman siya pinahalagahan. Sa loob ng 10 taon, naniwala siyang ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging isang asawa. Naniwala siyang ang paglunok ng mga masasakit na salita ay tanda ng pagmamahal. Ngunit sa gabing ito, habang nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng kapit ni Leo sa kanyang damit, may isang bagay na namatay sa loob ni Elena. Ang babaeng martir ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang isang inang wala ng takot na mawalan ng anuman dahil kinuha na nila ang lahat sa kanya. Sapat na ang 10 taon ng pananahimik. Anak, bulong niya sa tainga ni Leo habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng determinasyon. Huwag kang bibitiw. Pangako, hinding-hindi ko sila hahayaang manalo. Paano magagawang iligtas ni Elena ang kanyang anak kung ang mismong taong dapat ay katuwang niya ang nagnakaw ng huling pag-asa para sa buhay nito? At sa oras na matuklasan niya ang buong katotohanan, kakayanin kaya niya ang puot na magmumula sa mga taong tinawag niyang pamilya? Tanging ang malamig na hangin mula sa labas ang sumagot sa kanyang mga katanungan. Habang ang anino ng kataksilan ay dahan-dahang lumalamon sa natitirang bahagi ng kanyang mundo, ang bawat tibok ng makina sa loob ng emergency room ay tila isang palakol na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng lakas ni Elena. Nakatayo siya sa likod ng salaming pintuan. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa malamig na ibabaw nito habang pinagmamasdan ng mga nurse na nagmamadaling ikabit ang iba't ibang tubo sa maliit na katawan ni Leo. Ang puting liwanag ng ospital ay masyadong masakit sa kanyang mga matang wala ng iluluha at ang amoy ng disinfectant ay tila nanunuot sa kanyang lalamunan. Ginagawa itong tuyot at mahapdi. Lumabas ang isang doktor, pagod ang mga mata at may hawak na chart. Mrs., kailangan na nating ilipat ang bata sa ICU. Ang kondisyon niya ay kritikal, pero bago ang lahat, kailangan nating bayaran ang inisyal na pondo para sa mga gamot at ang deposit para sa operasyon. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng puso niya ang susunod na 20 oras. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Elena. Dok, wala po ba tayong ibang paraan? Gagawan ko po ng paraan ng pera. Pangako. Pero parang awa niyo na. Huwag niyo munang itigil ang gamutan. Gusto naming tumulong, Mrs., pero kailangan din ng ospital ng kasiguruhan. Mayroon kayong hanggang 6:00 ng gabi. Pagkatapos noon, wala na kaming magagawa. Habang naglalakad palayo ang doktor, naramdaman ni Elena ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang tunog ng marahas na pag-apak ng mga mamahaling sapatos. Ang tunog na yon ay pamilyar, mabigat, mayabang, at puno ng awtoridad. Talaga namang sa lahat ng lugar na pwede mong dalhin ang apo ko, dito pa sa pampublikong ospital na amoy basura? Inangat ni Elena ang kanyang ulo. Doon, nakatayo sa kanyang harap si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Nakasuot ito ng isang asul na terno, maayos ang buhok, at may dalang mamahaling bag na tila mas mahal pa kaysa sa buhay ng batang nasa loob ng ER. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri, habang tinitingnan ang gusot-gusot na damit ni Elena. Mama! Ang mahinang tawag ni Elena habang pilit na tumatayo. Salamat at dumating kayo. Si Leo po. Kailangan niya ng operasyon. Ninakaw ni Marco ang pera. Parang awa niyo na, tulungan niyo ang apo niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Ninakaw? Bakit naman nagnanakaw ang anak ko sa sarili niyang pera? Elena, huwag mo kaming gawing masama.
Kung may pagkukulang man dito, iyon ay ikaw. Kung naging mabuti kang asawa, hindi maghahanap ng aliw sa iba ang anak ko. At kung naging maingat kang ina, hindi magiging sakiti ng batang iyan. Ang bawat salita ni Carmen ay tila laso na ibinubuhos sa isang bukas na sugat. Lumapit siya kay Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sapat na para maamoy ni Elena ang matapang na pabango nito na tila sumasakal sa kanya. Huwag kang umarte na parang biktima. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka nang ginawa kundi ubusin ang swerte namin. At ngayon, gusto mo pang ubusin ang pera ng anak ko para sa isang batang baka hindi rin naman magtatagal? Apo niyo siya! Sigaw ni Elena. Ang kanyang galit ay pansamantalang dumaig sa kanyang pagod. Dugo at laman siya ni Marco. Paano niyo nasasabing hindi siya magtatagal? Hindi natinag si Doña Carmen. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napako sa leeg ni Elena. Doon nakasabit ang isang manipis na kwintas na may pendant na hugis puso. Ang tanging alaala na iniwan ng ama ni Elena bago ito mamatay. Ito ang kanyang huling kayamanan, ang kanyang huling koneksyon sa taong tunay na nagmahal sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Elena, mabilis na iniabot ni Carmen ang kanyang kamay at marahas na hinablot ang kwintas. Narinig ang mahinang tunog ng pagkaputol ng gintong kadena. Napahawak si Elena sa kanyang leeg, gulat at nasasaktan. Ano ang ginagawa niyo? Ibalik niyo sa akin yan. Ituturing ko na lang itong bayad sa lahat ng kahihihiyang ibinigay mo sa amin ngayon. Malamig na sabi ni Doña Carmen habang tinitingnan ang kwintas sa kanyang palad. Mukhang may halaga pa ito sa sanglaan, kaysa naman masayang lang sa leeg mo habang nagmumukha kang pulubi rito. Mama, please. Iyan na lang ang alaala ng tatay ko. Iyan na lang ang natitira sa akin. Pagmamakaawa ni Elena. Ang kanyang tinig ay tila isang bata na nawawalan ng huling sandigan. Ngayon, meron ka ng rason para magtrabaho ng maigi, hindi ba? Ang huling hirit ni Carmen. Inilagay niya ang kwintas sa loob ng kanyang bag at tumalikod ng walang anumang bakas ng pagsisisi. Huwag mo na kaming tatawagan muli. Kung mamatay ang batang iyan, baka iyon na ang paraan ng Diyos para palayain ang anak ko mula sa pagkakatali sa isang katulad mo. Pinanood ni Elena ang paglayo ng kanyang biyenan. Ang tunog ng mga sapatos nito ay dahan-dahang nawala. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating apoy ng pagtitiis ay tuluyan ng naging uling. Ngunit mula sa uling na yon, may isang bagong uri ng init ang nabubuo, isang malamig na puot na mas matalas kaysa sa anumang patalim. Hindi na siya ang Elena na pwedeng apakan, pwedeng pagnakawan, at pwedeng saktan ng walang ganti. Tumingin siya sa pintuan ng ER kung nasaan si Leo. Ang kanyang anak ay hindi mamamatay. Gagawin niya ang lahat. Kahit kailanganin niyang sunugin ang buong mundo ni Marco at Doña Carmen, gagawin niya. Isang nurse ang lumapit sa kanya. May dalang form. Mrs. Kailangan na po nating pirmahan ito. Pero paalala lang po, ang deadline para sa payment ay 3 oras na lang mula ngayon. Tumingin si Elena sa orasan sa dingding. Ang bawat segundo ay tila isang hampas ng latigo. Wala siyang pera, wala siyang pamilya, at wala na rin ang huling alaala ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang matinding desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang taong matagal na niyang iniwasan dahil sa utos ni Marco. Ngunit ngayon ay siya na lamang niyang tanging pag-asa. Attorney Gabriel? Bulong ni Elena sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono sa bulsa. Ang screen nito ay may basag, tulad ng kanyang puso. Hinanap niya ang numerong matagal na niyang itinago
sa pinakailalim ng kanyang contacts. Habang idinudial niya ang numero, ang kanyang hininga ay naging matatag. Ito na ang simula ng kanyang pagbawi. Ngunit, bago pa man may sumagot sa kabilang linya, isang malakas na tunog ng alarm ang nanggaling sa loob ng ER. Ang mga nurse ay nagsimulang tumakbo papasok at ang boses ng doktor ay narinig na sumisigaw ng mga medical terms na hindi niya maintindihan. Ang tanging malinaw ay ang isang bagay. Nauubusan na sila ng oras. Ang bawat segundo sa loob ng ospital ay tila isang matalim na karayom na paulit-ulit na itinutusok sa puso ni Elena. Habang nakatingin siya sa digital na orasan sa dingding, bawat pagpalit ng numero ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay ni Leo ay dahan-dahang nauubos. Ang tunog ng monitor sa loob ng emergency room, ang mahaba at nakakangilong tunog na nagpapahiwatig ng panganib, ay hindi na maalis sa kanyang pandinig. Kahit nanginginig ang kanyang buong katawan, muling kinuha ni Elena ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ni Marco sa ika-10 pagkakataon. Bawat ring ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao hanggang sa wakas, sa ika-11 pagtatangka, ay sinagot ito ng kanyang asawa. Ano ba, Elena? Sinabi ko nang wag mo akong iistorbuhin. I am in the middle of a very important meeting with the board of directors. Ang boses ni Marco ay puno ng iritasyon. Walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang anak. Marco, nakikiusap ako. Humihikbi na si Elena. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang ng isang taong nalulunod. Nag-aagaw buhay si Leo. Sabi ng doktor, 3 oras na lang ang mayroon tayo. Kung hindi tayo magbabayad ngayon, hihinto na ang lahat. Marco, anak mo siya. Parang awa mo na. Ibalik mo kahit kalahati lang ng perang kinuha mo. Narinig ni Elena ang isang pamilyar na tawa sa kabilang linya. Isang mahinhin ngunit mapang-asar na tawa ng isang babae. Alam niyang nandoon si Clara. At lalong sumakit ang kanyang dibdib nang marinig niya ang tugon ni Marco. Kasalanan mo yan, Elena. Sinabi ko na sa'yo, kung inaalagaan mo siyang mabuti, hindi mangyayari ito. Huwag mo akong gamitan ng script ng drama para lang makuha ang pera ko. Kung talagang mahal mo ang anak mo, humanap ka ng paraan. Stop acting like a parasite. Busy ako. Kasunod nito ay ang tunog ng pagkaputol ng tawag. Ang katahimikan pagkatapos noon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Sa gitna ng kanyang desperasyon, tumayo si Elena. Hindi siya pwedeng maupo na lamang at maghintay na mamatay ang kanyang anak. Kahit pagod, kahit gutom, at kahit parang nadudurog ang kanyang binti sa bawat hakbang, tumakbo siya palabas ng ospital. Sumakay siya ng taxi patungo sa opisina ni Marco. Sa kanyang isip, baka kapag nakita niya ito ng personal, kapag lumuhod siya sa harap nito, ay mahanap nito ang kaunting natitirang pirasong tao sa loob ng kanyang puso. Pagdating sa kumpanya, hindi siya hinayaang makapasok ng mga gwardya. Nakita niya ang mapanuyang mga tingin ng mga empleyado sa kanyang hitsura. Magulo ang buhok, may bahid ng dugo ni Leo ang kanyang damit, at namumula ang mga mata. Ngunit wala siyang pakialam sa hiya. Marco! Marco! Lumabas ka! Isinisigaw niya ang pangalan ng asawa habang pilit na kumakawala sa mga gwardyang humahawak sa kanyang braso. Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas doon si Marco, kasama si Clara na nakakapit sa kanyang braso. Ang babae ay nakasuot ng isang mamahaling puting dress, mukhang inosente at malinis, kabaligtaran ni Elena na mukhang basahan sa kanilang harapan. Elena, anong kahihiyan nito? Look at you. Para kang baliw. Sigaw ni Marco nang makita siya. Lumapit siya at marahas na hinila si Elena patungo sa isang sulok para hindi makita ng mga kliyente. Marco, pakiusap. Umiiyak na sambit ni Elena habang lumuluhod sa harap niya at ng kabit nito. Anak mo si Leo at mamamatay siya kung hindi siya maaoperahan. Kahit minsan lang, Marco, piliin mo naman ang anak natin.
Ibalik mo ang perang para sa kanya. Humugot siya ng mabigat na hininga bago muling nagsalita. Pagkatapos nito, mawawala na ako sa buhay mo. Pipirma ako sa divorce, basta iligtas mo lang si Leo. Tumingin si Clara kay Marco. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pekeng awa. Mahal, baka naman totoo ang sinasabi niya. Poor Leo. Pero 'di ba? Ang sabi mo sa akin, nagamit mo na ang funds para sa investment natin sa bagong property. Hinarap ni Marco si Elena. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Narinig mo si Clara. Wala na ang pera. Ginamit ko na sa mga bagay na mas may pakinabang kaysa sa isang batang hindi naman sigurado kung mabubuhay. At isa pa, kung mamatay man si Leo, baka yun na ang paraan para matapos na ang ugnayan nating dalawa. You're a burden, Elena. Both of you are. Tila huminto ang mundo ni Elena sa kanyang narinig. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa huling piraso ng kanyang pagmamahal para sa lalaking ito. Ang ama ni Leo, ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa, ay mas pinili pang mamatay ang sariling anak kaysa mawalan ng pera. Tumayo si Elna. Ang panginginig ng kanyang katawan ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang nakakangilong kalamigan. Tiningnan niya si Marco sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng puot at determinasyon. Sana ay maalala mo ang araw na ito, Marco. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig at matalim. Sana ay maalala mo ang sandaling ito kapag ang lahat ng yaman mo, ang lahat ng pinaghirapan mo, at ang lahat ng pinakamahalaga sa iyo ay maglaho na parang bula. Dahil simula sa segundong ito, hinding-hindi na ako magmamakaawa sa iyo. Humarap siya kay Clara na nooy nagtatago sa likod ni Marco. At ikaw, huwag kang masyadong magsaya sa mansyon na ninakaw niyo sa anak ko. Dahil ang bahay na itinayo sa dugo at luha ng isang inang nawasak ay hinding-hindi magiging tahanan. Ito ay magiging libingan niyo. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot nila. Tumalikod siya at naglakad palabas ng gusali ng may tuwid na likod. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat gunita ng 10 taon nilang pagsasama ay tila sinusunog ng apoy ng kanyang galit. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang pagiging mahina. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa wakas ay itinuloy ang tawag kay Attorney Gabriel. Attorney Gabriel? Sabi ni Elena pagkasagot ng kabilang linya. Handa na po ako. Gawin natin ang lahat. Gusto kong bawiin ang lahat sa kanila. Gusto kong makita silang walang-wala, tulad ng ginagawa nila sa anak ko ngayon. Elena, ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala. Nasaan ka? Susunduin kita. Huwag kang susuko, Elena. Mayroon pa tayong paraan. Nasa tapat ako ng opisina ni Marco. Attorney, kailangan ko ng pera para kay Leo. Ngayon na. Siya na lang ang natitira sa akin. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako riyan. Iligtas muna natin si Leo. Pagkatapos noon, sisiguraduhin nating pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha mo. Ibinaba ni Elena ang telepono. Tumingala siya sa langit habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang kanyang puso na dati ay puno ng takot ay ngayon ay puno na ng isang misyon. Ang huling pagsusumamo niya ay natapos na. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa pagmamakaawa, kundi tungkol sa paniningil. Ngunit sa kanyang pagmamadali pabalik sa ospital, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. At ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba na nagpakita ng isang mukhang hindi niya inaasahang makita sa sandaling iyon. Sa gitna ng rumagasang ulan, ang bawat patak ng tubig na humahampas sa mukha ni Elena ay tila mga kusing na ipinamumukha sa kanya ang kanyang kahirapan. Ang kanyang paningin ay lumalabo na, hindi lamang dahil sa basang paligid,
kundi dahil sa pagod na nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit nang dahan-dahang bumaba ang salamin ng itim na sasakyang huminto sa kanyang tapat, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Attorney Gabriel, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng profesionalismo, ay ngayon ay nababakas ang matinding pagkabahala at galit na hindi niya maikubli. "Elena, pasok! Bilis!" Ang maawtoridad na boses ni Gabriel ay bumasag sa lamig ng hangin. Hindi na nakasagot si Elena. Ang kanyang mga binti na tila gawa sa marupok na kawayan ay dahan-dahang bumigay. Maingat siyang inalalaya ni Gabriel papasok sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng lumang leather at mga papeles sa loob ay nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam ng seguridad. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. "Uminom ka muna," ani Gabriel habang iniabot ang isang bote ng tubig. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa nanlalamig na daliri ni Elena. "Huwag kang mag-alala. Ang pondo para kay Leo. Naibayad ko na sa ospital bago pa ako pumunta rito. Tinawagan ko ang direktor ng ospital na kaibigan ko. Hindi nila ititigil ang gamutan." Ang mga salitang iyon ay tila isang milagrong nagpabuhos muli ng luha ni Elena. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at hayaan ang kanyang sarili na humagulgol sa loob ng tahimik na sasakyan. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang mga gabing wala siyang tulog dahil sa pag-aalaga kay Leo, at ang mga sipa at sampal ng salita ni Marco at Doña Carmen ay tila dahan-dahang lumalabas sa kanyang sistema. "Salamat. Salamat, Gabriel." Ang tanging naibulong niya sa gitna ng kanyang paghikbi. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Elena. Utang ko ito sa tatay mo. Siya ang tumulong sa akin noong nagsisimula pa lang ako." Malumanay na sagot ni Gabriel habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan patungo sa ospital. "At higit sa lahat, ginagawa ko ito dahil hindi deserve ng kahit sinong babae ang tratuhin ng ganyan, lalo na ang isang inang tulad mo." Habang binabaybay nila ang kalsada, napatingin si Elena kay Gabriel. Ang seryoso nitong mukha, ang paraan ng paghawak nito sa manibela, na tila laging handang protektahan ang lahat ng nasa loob ng kanyang nasasakupan, ay nagparamdam kay Elena ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging mahalaga. "Alam ko na ang lahat, Elena." Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging seryoso. "Bago mo pa ako tawagan, may mga impormasyon na akong nakuha tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Marco. Alam kong ginagamit niya ang pangalan ng kumpanya ng tatay mo para sa sarili niyang mga luho at para kay Clara. Ang mansyon na tinutukoy mo, nakapangalan iyon sa isang shell company na si Marco ang may-ari, pero ang perang ipinambayad ay nanggaling sa trust fund mo. Paano niya nagawa iyon? Ang sabi niya ay protektado ang perang iyon para sa kinabukasan ni Leo." Pait na sabi ni Elena. "Ginamit niya ang pagtitiwala mo. Ang mga dokumentong pinapirmahan niya sa iyo noon na akala mo ay para sa insurance ni Leo, iyon ay mga special power of attorney. Binigyan mo siya ng kapangyarihan na galawin ang lahat ng hindi mo nalalaman." Mapait na ngumiti si Gabriel. "Pero huwag kang mag-alala. Ang bawat papel na pinirmahan mo ay may butas na maaari nating gamitin. At ngayon, nakasama mo na ako, titiyakin nating bawat sentimong kinuha niya ay maibabalik sa'yo at kay Leo." Nang may interes ng paghihiganti, nakarating sila sa ospital at agad na nagtungo sa ICU. Sa labas ng silid, nakita ni Elena ang kanyang anak. Kahit may mga tubo pa rin itong nakakabit, ang kulay ng balat nito ay mas maayos na kaysa kanina. Ang paghinga ni Leo ay naging matatag na sa tulong ng mga bagong gamot na naibigay dahil sa pondo ni Gabriel. Naupo sila sa isang bench sa hallway. Doon, inabot ni Gabriel kay Elena ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad, nagbibigay ng lakas na hindi niya inaasahang mahanap pa.
Elena, kailangan nating maging matalino, bulong ni Gabriel. Sa ngayon, kailangan mong bumalik sa bahay niyo. Alam kong mahirap, pero kailangan nating magpanggap. Huwag mong ipapakita sa kanila na alam mo na ang lahat. Kailangan nating hintayin ang ika-10 anniversary gala nyo. Iyon ang tamang oras para ibagsak ang lahat ng baraha. Bakit kailangan ko pang bumalik doon? Pakiramdam ko ay masusuka ako sa tuwing makikita ko ang mga mukha nila. Nanginginig na, sabi ni Elena. Dahil kailangan nating makuha ang mga huling ebidensya na nasa safe ni Marco sa loob ng study room nyo, ang mga original na titulo ng lupa, at ang listahan ng mga investors na niloloko niya. Kapag nakuha natin yon, wala na silang kawala. At huwag kang matakot. Bawat hakbang mo, nasa likod mo ako. Isang tawag mo lang, darating ako. Tumitig si Elena kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakakita siya ng liwanag sa gitna ng madilim na lagusan. Ang pag-asang ito ay hindi na lamang para sa sarili niya, kundi para sa batang nasa loob ng ICU na lumalaban para sa kanyang buhay. Gagawin ko, Gabriel, para kay Leo, para sa hustisya, matatag na sabi ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang nag-vibrate ang telepono ni Elena sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Marco. Umuwi ka na ngayon din. May mga bisita tayong darating para sa paghahanda ng gala bukas. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga investors at huwag mo nang subukang humingi ng pera dahil wala ka nang makukuha. Be useful for once, Elena. Kasunod nito ay ang isa pang mensahe mula kay Doña Carmen. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay bago dumating ang interior designer na kinuha ni Marco. At maghanda ka ng masarap na hapunan. Huwag kang tatamad-tamad at dahil lang may sakit ang anak mo. Ang obligasyon mo sa amin ang unahin mo. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang tinawag nilang interior designer ay walang iba kundi si Clara. Ang kabit ni Marco ay papasok sa sarili niyang tahanan upang insultuhin siya sa harap ng ibang tao. Napansin ni Gabriel ang pagbabago sa mukha ni Elena. Kinuha niya ang kamay ni Elena at pinisil ito ng bahagya. Kaya mo ito, Elena. Isipin mo na lang na bawat sakripisyo mo ngayon ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Hayaan mo silang magsaya sa ngayon dahil ang bukas ay pag-aari na natin. Tumayo si Elena. Inayos ang kanyang sarili at pinunasan ang huling bakas ng luha. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara ng pagsunod, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang lihim na plano. Sa kanyang paglakad palabas ng ospital, ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila isang babala. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang mga ngaso na naghihintay ng tamang pagkakataon para sunggaban ang kanyang biktima. Ngunit ang hindi alam ni Elena, sa loob ng kanilang bahay, ay may inihahanda ng mas malaking patibong sina Marco at Clara na maaaring sumira sa lahat ng kanyang plano bago pa man magsimula ang laban. Huwag mong hayaang madumihan ng kahit isang patak ng dumi ang sapatos ni Clara, Elena. Mas mahal pa yan kaysa sa lahat ng gamit mo sa katawan. Ang boses ni Marco ay tila isang latigo na humampas sa pandinig ni Elena. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan ng kanilang bahay. Ang mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila naging isang malamig na kuta ng mga kaaway. Ang malakas na sikat ng mga chandelier sa sala ay masyadong masakit sa kanyang mga mata, lalo na't galing siya sa madilim at malungkot na pasilyo ng ospital. Sa gitna ng sala, nakaupo sa paboritong sofa ni Elena ang isang babaeng tila isang anghel sa puting bestida, si Clara. Ngunit alam ni Elena na sa likod ng inosenteng mukhang yon ay isang ahas na dahan-dahang lumalamon sa kanyang buhay. Sa tabi nito ay si Doña Carmen na nakangiting nakikipag-usap sa kabit ng kanyang anak habang humihigop ng mamahaling tsaa. Oh, narito na pala ang aming dakilang martir.
Pangungutya ni Doña Carmen nang makita si Elena. Ano, kumusta ang pagpapasikat sa ospital? Sana ay hindi mo ginamit ang pangalan ng pamilya namin para humingi ng limos. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na pantalon. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga binti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil na huwag sumabog sa harap nilang lahat. Elena, ipakikilala ko sa iyo si Clara, ani Marco habang lumalapit at ipinatong ang kamay sa balikat ng babae. Siya ang kinuha kong interior designer para sa ating ika-10 na anniversary gala. Matalino siya at may panlasa. Hindi tulad mo na walang alam, kundi magmukhang katulong. Gusto kong sumunod ka sa lahat ng iuutos niya para sa pag-aayos ng bahay. Tumingin si Clara kay Elena. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Nice to meet you, Elena. Don't worry, I'll make sure this house finally looks like it belongs to someone of class. Nakakalungkot naman kasi ang paligid. Parang luma at amoy. Lumbay. Tumayo si Clara at dahan-dahang lumapit kay Elena. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Elena. Biglang itinaas ni Clara ang kanyang kamay at tila may sinusuri sa buhok ni Elena. My God, Marco! May alikabok pa ang asawa mo. Galing ba talaga ito sa ospital o sa kung saang basurahan? Hirit ni Clara bago tumawa ng mahinhin. Elena, huwag kang tatayo lang dyan. Sigaw ni Doña Carmen. Ipaghanda mo kami ng merienda at siguraduhin mong malinis ang mga tasa. Ayaw ni Clara ng may bahid ng dumi. Dahan-dahang tumalikod si Elena patungo sa kusina. Bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Habang nagpapakulo siya ng tubig, narinig niya ang tawanan nila mula sa sala. Ang tunog ng mga kubyertos na nagtatama ay tila mga hiyaw ng kanyang sariling puso. Inisip niya si Leo na nasa ospital, lumalaban para sa bawat hininga, habang ang ama nito ay nagsasaya sa piling ng ibang babae sa loob mismo ng kanilang bahay. Habang nagtitimpla ng kape, naramdaman ni Elena ang mainit na tubig na tumulo sa kanyang daliri. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang mapaso ang kanyang balat. Dahil ang sakit na nararamdaman niya sa labas ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ito na po ang kape, mahinang sabi ni Elena pagbalik niya sa sala. Inilapag niya ang tray sa harap ni na Clara at Doña Carmen. Wait! Sabi ni Clara. Habang tinitingnan ang tasa, bigla nitong ginalaw ang kanyang kamay, dahilan para tumapon ng mainit na kape sa puting carpet at sa sariling sapatos ni Clara. Ouch! Elena, what did you do? Sinadya mo ba ito? Anong nangyari? Mabilis na lumapit si Marco at galit na tiningnan si Elena. Natapunan ako, Marco. Ang init! Pagsisinungaling ni Clara habang umaarteng nasasaktan. Wala kang kwenta! Sigaw ni Marco sabay hablot sa braso ni Elena. Linisin mo yan ngayon din. Lumuhod ka at punasan mo ang sapatos ni Clara. Naramdaman ni Elena ang marahas na pagtulak sa kanya ni Marco. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na tile. Ngunit mas masakit ang pagyuko ng kanyang ulo sa harap ng babaeng nagnakaw ng pondo para sa kanyang anak. Kinuha ni Elena ang basahan at dahan-dahang pinunasan ang natapong kape sa karpet. Habang nakayuko, nakita niya ang mga paa ni Clara sa kanyang harap. Naramdaman niya ang matalas na dulo ng sapatos nito na tila gustong sumipa sa kanyang mukha. Diyan ka nababagay, Elena. Sa paanan ko, bulong ni Clara na siya lang ang nakarinig. Hindi kumibo si Elena. Patuloy lang siya sa pagpunas. Ang bawat pagpisil niya sa basahan ay tila pagpiga sa kanyang sariling galit. Tandaan mo ito, Clara. Tandaan mo ang bawat patak ng kape na pinupunasan ko ngayon dahil balang araw, ang luhang ibubuhos mo ay masigit pa rito, ang sabi niya sa kanyang isip. Nang matapos ang merienda,
Iniwan ni na Marco at Clara ang bahay para daw mag-inspect ng mga kagamitan sa labas. Naiwan si Elena kasama si Doña Carmen na patuloy sa panunood ng telebisyon na tila walang nangyari. Hating gabi na nang makaramdam si Elena ng pagkakataon, tulog na ang lahat. Dahan-dahan lumabas ng kanyang kwarto at nagtungo sa study room ni Marco. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila tunog ng isang mabilis na tibok ng puso. Alam niyang ito na ang pagkakataon para mahanap ang mga dokumentong sinasabi ni Gabriel. Ngunit nang hawakan niya ang doorknob ng study room, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa loob. Sigurado ka ba, Marco? Kapag pinirmahan niya ito bukas, wala na siyang matitira. Boses yun ni Clara. Oo, mahal. Bukas na bukas din, pagkatapos ng pirma niya, ang huling lupain ng pamilya niya ay mapupunta na sa pangalan mo. Hindi niya alam na ang pinapapirmahan ko sa kanya ay deed of sale, hindi insurance papers para sa bata. Pagkatapos ng gala, itatapon na natin siya sa kalsada kasama ang sakitin niyang anak. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang kamay na nasa doorknob ay tila naging yelo. Ang kataksilan nila ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Balak nilang kunin ang lahat at iwan silang mag-ina sa kawalan. Biglang narinig ni Elena ang tunog ng mga hakbang na papalapit sa pinto. Tingnan mo muna kung nakalak ang pinto. Baka may makinig, sabi ni Marco. Natigilan si Elena. Kung mabubuhay ang ilaw o kung bubuksan ang pinto, huli na siya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Kailangan niyang magtago, kailangan niyang makatakas bago pa man madiskubre ang kanyang presensya. Ngunit sa kanyang pagmamadaling umurong, isang maliit na vase sa gilid ng pasilyo ang bahagyang gumalaw. Nalumikha ng isang mahinang tunog ng pagkagasgas sa ibabaw ng mesa. Sino yan? Ang maautoridad na boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Kasunod ng tunog ng pagpihit ng kandado. Tumigil ang tibok ng puso ni Elena. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa takot. Habang naririnig ang mabibigat na yabag ni Marco, papalapit sa pinto ng study room. Ang anino ng kanyang asawa ay dahan-dahang humaba sa ilalim ng siwang ng pinto, tila isang halimaw na handa siyang lamunin. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, wala siyang mapagtataguan. Ang tanging paraan ay ang gamitin ng kanyang natitirang talino. Mabilis ngunit tahimik siyang umurong patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang maliit na kabinet ng mga gamot. Eksaktong pagbukas ng pinto ni Marco, sadyang binagsak ni Elena ang isang maliit na bote ng alkohol sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa tile ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sino yan? Ang boses ni Marco ay puno ng hinala. Lumabas siya ng kwarto, kasunod si Clara na nag-aayos ng kanyang nagulo na buhok. Ako to, Marco, mahinang sabi ni Elena. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses habang nakayuko sa sahig. Humihingi ako ng paumanhin. Nahilo lang ako at naghahanap ng gamot sa kabinet. Hindi ko sinasadyang maistorbo kayo. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ni Elena. Lumapit si Clara at kumapit sa braso ni Marco. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Gabi na, Elena. O baka naman nakikinig ka sa usapan ng may usapan? Ang matalim na tanong ni Clara. Wala akong naririnig. Ang tanging alam ko lang ay kailangan ko ng gamot dahil hindi ako nakatulog sa pag-aalala kay Leo. Sagot ni Elena, hindi itinaas ang kanyang paningin. Ang pagbanggit sa pangalan ng anak ay tila isang panangganya sa kanilang kasamaan. Umalis ka na rito bago pa magbago ang isip ko at palayasin kita ngayon din. Bulyaw ni Marco bago marahas na isinara ang pinto ng study room. Nakahinga ng maluwag si Elena, ngunit ang bawat hininga niya ay puno ng puot. Bumalik siya sa kanyang kwarto, hindi para matulog, kundi para ihanda ang kanyang sarili sa darating na umaga. Alam niyang simula pa lamang ito
ng mas matinding pagsubok. Kinaumagahan, tila isang reyna si Clara na nag-uutos sa loob ng kusina. Kasama niya si Doña Carmen na walang tigil sa pagpuri sa galing at kagandahan ng kabit ng kanyang anak. Habang nagluluto si Elena ng almusal, naririnig niya ang mga malulutong na tawa nila na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Alam mo, Clara, ikaw talaga ang gusto kong maging manugang, ani Doña Carmen habang humihigop ng kape. Hindi tulad ng iba dyan na parang laging namatayan at walang kabuhay-buhay ang mukha. Sayang ang yaman ng pamilya namin sa isang babaeng hindi man lang marunong mag-ayos. Don't worry, Tita Carmen. Kapag natapos na ang gala, sisiguraduhin kong magliliwanag ang bahay na ito. Tatanggalin natin ang lahat ng kalawang na nakakapit dito. Sagot ni Clara, sabay sulyap kay Elena na nooy naglalapag ng plato sa mesa. Biglang tumayo si Doña Carmen at lumapit sa cabinet kung saan nakatago ang mga gamit ni Elena. Inilabas niya ang isang lumang damit na kulay abo, isang damit na balak sanang isuot ni Elena sa susunod na check-up ni Leo. Isuot mo ito mamaya sa pagdating ng mga investors, Elena. Utos ni Doña Carmen. Ayaw kong magmukha kang asawa ni Marco. Gusto ko ay magmukha kang katulong para hindi sila maguluhan kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng bahay na ito at huwag kang lalabas ng kusina hanggat hindi kita tinatawag. Nilunok ni Elena ang kanyang pride. Opo, Mama. At isa pa? Hirit ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa jewelry box ni Elena na nooy nakapatong sa side table dahil nililinis ito ni Elena kanina. Ang ganda naman ng mga perlas na ito. Mukhang luma, pero mukhang totoo. Kinuha ni Clara ang mga hikaw na perlas, ang tanging pamanang iniwan ng ina ni Elena. Isinuot niya ito sa kanyang sariling mga tainga at humarap sa salamin. Bagay sa akin, di ba, Marco? Tanong niya sa kakapasok lang na asawa ni Elena. Lahat ng bagay ay bumabagay sa'yo, mahal. Sagot ni Marco nang hindi man lang tinitingnan ang nasasaktang mukha ni Elena. Huminga ng malalim si Elena. Ito na ang pagkakataon. Habang abala ang tatlo sa pagtatawanan at pagpuri sa mga alahas na hindi naman kanila, dahan-dahang kinuha ni Elena ang kanyang telepono. Kunwari ay nag-aayos siya ng mga kagamitan sa mesa. Ngunit palihim niyang binuksan ang kamera at kinuha ang video ni Clara habang isinusuot ang kanyang mga alahas at ang tawanan ni Marco at Doña Carmen tungkol sa pagpapanggap ni Elena bilang katulong. Ang bawat segundo ng video ay ebidensya ng pang-aabuso, pagnanakaw at pagmamanipula. Nararamdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matigas pa sa bakal. Matapos ang almusal, nagkunwari si Elena na pupunta sa palengke. Ngunit sa katotohanan, nagtago siya sa likod ng garden para ipadala ang video kay Attorney Gabriel. Gabriel, naipadala ko na ang video. Bulong ni Elena sa telepono. Nakuha rin nila ang mga huling alahas ko at narinig ko kagabi, balak nila akong papirmahin ng deed of sale para sa lupain ni Papa bukas. Huwag kang mag-alala, Elena. Ang boses ni Gabriel ay puno ng kapanatagan, ngunit may bahid ng talim. Ang video na ito ay sapat na para sa kasong grave coercion at theft. Tungkol sa papeles bukas, gagawin natin ang plano. Magpadala ako ng kopya ng pirma mo na may lihim na marka. Iyon ang gayahin mo. Hayaan mo silang mag-akalang nanalo na sila. Salamat, Gabriel. Kumusta si Leo? Matatag ang anak mo, Elena. Katatapos lang ng kanyang gamutan para sa umaga at hinahanap ka niya. Lumaban ka para sa kanya. Ibinaba ni Elena ang telepono. Ang malamig na simoy ng hangin sa garden ay tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niya si Clara na nakaupo sa study room ni Marco. Tila may hinahanap sa mga drawer. Ang kanyang mga kilos ay tila isang magnanakaw na nagmamadaling makuha ang lahat bago pa mahuli. Anong ginagawa mo rito? Ang malamig na tanong ni Elena na nagpagulat kay Clara.
Wala kang pakialam. At wag mo akong tinitingnan ng ganyan, Elena. Sa susunod na linggo, kahit ang anino mo ay hindi natatapak sa sahig na ito, sagot ni Clara bago padabog na lumabas ng kwarto. Napansin ni Elena na may naiwang isang maliit na kapirasong papel sa sahig na nahulog mula sa drawer. Pinulot niya ito. Ito ay isang resibo mula sa isang sanglaan at ang petsa nito ay kahapon lamang. Ang pangalang nakalagay bilang nagsangla ay Doña Carmen at ang item ay ang kwintas na hugis puso ng tatay ni Elena. Naramdaman ni Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang nila siya ninanakawan ng kinabukasan, kundi pati ang kanyang nakaraan ay unti-unti nilang binubura. Itinago ni Elena ang resibo sa loob ng kanyang damit. Ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit habang tinitingnan niya ang labas ng bintana, nakita niya ang isang itim na van na huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas doon ang isang lalaki na may dalang mga legal na dokumento. Ang oras ay mas mabilis na tumatakbo kaysa sa kanyang inaakala. Ang bukas na kinatatakutan niya ay narito na. Ang katahimikan sa loob ng mansion kapag sumasapit ang hating gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa lahat ng kasalanang nagaganap sa loob nito. Para kay Elena, ang bawat sulok ng bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ay hindi niya kaaway. Ito ang kanyang magiging tanging kakampi. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng kanyang silid. Walang nilikhang tunog ang kahoy, tila nakikisama sa kanyang bawat hakbang. Nakapaa si Elena habang tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa study room ni Marco. Ang lamig ng tiles na dumidikit sa kanyang talampakan ay tila nagpapaalala sa kanya ng lamig ng pakikitungo ng kanyang asawa. Ang kanyang hininga ay mababaw, pigil ang bawat pagbuga ng hangin upang hindi lumikha ng anumang ingay na gigising sa mga halimaw na natutulog sa kabilang kwarto. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng study room, nanginginig ang kanyang kamay. Alam niyang kapag nahuli siya rito, wala nang bukas na naghihintay para sa kanya. Ngunit tuwing naiisip niya ang mukha ni Leo na maputla sa loob ng ICU, ang kanyang takot ay napapalitan ng isang higit na mas malakas na puwersa, ang determinasyon ng isang ina. Pinihit niya ang doorknob, nakalock. Inaasahan na niya ito. Kinuha niya ang hairpin na itinago niya sa kanyang bulsa, isang teknik na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya bilang bahagi ng kanilang mga laro, na hindi niya akalaing magagamit niya sa ganito kabigat na sitwasyon. Sa loob ng ilang sandali, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kandado. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang tabako at mamahaling alak ni Marco ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang nagtungo sa lamesa at binuksan ang laptop ni Marco. Ang password. Maraming taon na siyang nagtataka kung bakit hindi ito pinalitan ni Marco mula nang magpakasal sila. Pinindot niya ang mga numero, ang petsa ng kaarawan ng yumaong unang kasintahan ni Marco. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Kahit sa harap ng kanyang asawa, ang multo ng nakaraan pa rin ang pinapahalagahan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang obsesyong yon ang magiging susi sa kanyang kalayaan. Sa loob ng mga files, bumulaga sa kanya ang katotohanang mas masahol pa sa kanyang iniisip. Nakita niya ang mga bank statements kung saan ang pondo para sa puso ni Leo ay direktang inilipat sa isang account na nakapangalan kay Clara. Mayroon ding mga pekeng kontrata na nagpapakita ng unti-unting paglipat ng mga ari-arian ng kanyang ama sa ilalim ng pamamahala ng kumpanya ni Marco. Ang bawat dokumento ay tila isang lamat sa salamin ng kanyang nakaraan, tuluyan ng winawasak ang anumang natitirang respeto niya sa kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang kuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ang liwanag mula sa screen ay tila naglalantad sa lahat ng dumi
na itinago ni Marco sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo. Papalapit ang mga hakbang. Ang puso ni Elena ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Mabilis niyang pinatay ang laptop at inayos ang mga papeles. Wala na siyang oras para lumabas ng pinto. Sa gitna ng takot, mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng malaking lamesa ni Marco. Ang kanyang katawan ay pilit na ibinabaluktot upang magkasya sa madilim na espasyo. Bumukas ang pinto, bumukas ang ilaw ng kwarto. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumagos sa ilalim ng lamesa dahilan upang mapapikit si Elena. Nakita niya ang isang pares ng mamahaling tsinelas na pamilyar sa kanya. Si Marco. Narinig ni Elena ang tunog ng pagbuhos ng likido sa baso. Ang amoy ng matapang na whiskey ay nanunuot sa kanyang ilalim. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Marco at ang mahinang pagmura nito. Malapit na, bulong ni Marco sa sarili. Ang boses ay puno ng kasakiman. Isang pirma na lang, Elena. Isang pirma na lang at tuluyan na kaming magiging malaya ni Clara sa'yo. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at saktan ang lalaking ito na walang ibang inisip kundi ang sarili niyang kaligayahan habang ang kanilang anak ay naghihingalo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Itinakip niya ang kanyang palad sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang tunog ng kanyang paghinga. Ang bawat segundo na nananatili si Marco sa loob ng kwarto ay tila isang oras ng pagpapahirap para kay Elena. Maya-maya, narinig ni Elena ang pag-vibrate ng telepono ni Marco sa ibabaw ng lamesa. Ilang pulgada lamang mula sa kanyang ulo. Hello? Bakit ka napatawag ng ganitong oras, mahal? Ang boses ni Marco ay biglang naging malambing. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Elena. Huwag kang mag-alala, Clara. Bukas na bukas din, makukuha na natin ang huling titulo. Pagkatapos ng gala, wala nang Elena at Leo na haharang sa atin. Itatapon ko sila kung saan sila nababagay. Sa kalsada, ang bawat salita ni Marco ay tila isang lason na dumadaloy sa pandinig ni Elena. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinanood niya ang mga tsinelas ni Marco na dahan-dahang lumabas ng silid, kasunod ng tunog ng pagpatay ng ilaw. Naiwan muli si Elena sa dilim. Ngunit ang dilim na ito ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng isang malamig at matalim na pangako. Lumabas siya mula sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang mga larawang nakuha niya. Ito ang mga baraha na magpapabagsak sa palasyo ng kasinungalingan ni Marco. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay puno ng bagong kapangyarihan. Ngunit bago niya maisara ang pinto, nakita niya ang anino ni Doña Carmen sa kabilang dulo ng pasilyo. Tila nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi niya matiyak kung nakita siya nito o kung guni-guni lamang niya ang matalas na tingin ng kanyang biyenan sa gitna ng anino. Sa gabing iyon, hindi natulog si Elena. Habang nakatingin siya sa salamin ng kanyang silid, nakita niya ang isang lamat. Hindi sa salamin, kundi sa kanyang dating pagkatao. Ang Elena na mahina ay tuluyan ng naglaho. At ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon ay handa ng maningil sa bawat patak ng luha at bawat sandali ng pang-aapi. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ni Elena ay tila hindi nagdadala ng init, kundi isang babala ng isang mahabang araw ng pagpapanggap. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nananakit dahil sa kakulangan ng tulog at sa takot na naranasan niya sa ilalim ng lamesa ni Marco kagabi. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, wala na ang panginginig. Ang tanging naroon ay ang isang matigas na determinasyon,
Isang mahinang tunog ng pagpihit at ng doorknob ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Marco na may dalang isang maliit na kumpol ng mga rosas at isang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Suot ang isang maskara ng pagiging isang maalagang asawa na matagal nang hindi nakikita ni Elena. "Good morning, Elena." Ang boses ni Marco ay malambing. Tila hindi siya ang lalaking narinig ni Elena kagabi na nagnanais na itapon sila sa kalsada. "Pasensya ka na sa inasal ko nitong mga nakaraang araw. Masyado lang akong stressed sa trabaho at sa kondisyon ni Leo. Gusto ko sanang bumawi sa'yo." Naramdaman ni Elena ang pagbaliktad ng kanyang sikmura sa tindi ng pandidiri. Ngunit mabilis niyang ibinaba ang kanyang tingin at pinalabas ang ilang patak ng luha sa kanyang mga mata. Isang sining ng pag-arte na natutunan niya sa loob ng 10 taon ng pagtitiis. "Marco, totoo ba yan?" Mahinang tanong ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa kunwaring kagalakan. "Oh, mahal. At para patunayan niyan, meron akong magandang balita." Umupo si Marco sa tabi niya at inilabas ang isang folder mula sa kanyang likuran. "Nakahanap ako ng paraan para punduhan ang operasyon ni Leo nang hindi na tayo umaasa sa mga bangko. May isang insurance policy na iniwan ng tatay mo na ngayon lang nag-mature. Kailangan ko lang ang pirma mo para ma-release ang pera ngayong hapon din." Ito na ang patibong. Ang dokumentong hawak ni Marco ay hindi insurance policy. Ito ang deed of sale para sa huling lupain ng kanyang ama, ang lupang kinatatayuan ng kanilang ancestral home. Alam ni Elena ang bawat salita sa loob nito dahil sa mga larawang nakuha niya kagabi, ngunit nagkunwari siyang binabasa ang mga pahina ng may pag-asa. "Salamat, Marco. Salamat at hindi mo pinabayaan ang anak natin." Hikbi ni Elena. Kinuha niya ang ballpen, ngunit bago idikit ang dulo nito sa papel, tumingin siya kay Marco. "Sigurado ka bang ito na ang magliligtas kay Leo?" "Siguradong sigurado, Elena. Pirmahan mo na para maibigay ko na agad sa kumpanya at makuha ang tseke bago mag-alas 5. Pagmamadali ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na pilit niyang ikinukubli. Sa likod ng isip ni Elena, naririnig niya ang boses ni Attorney Gabriel. "Gumamit ka ng lihim na marka. Isang pagkakamali sa pirma na hindi nila mapapansin sa unang tingin. Pero sapat na para patunayang pinirmahan mo ito sa ilalim ng panlilinlang." Dahan-dahang idinikit ni Elena ang ballpen sa papel. Sa bawat stroke ng kanyang kamay, tila sinusulat niya ang hatol sa sarili niyang asawa. Sinadya niyang lagpasan ang isang linya sa kanyang apelyido at bahagyang ibahin ang kurbada ng kanyang mga letra. Isang pirma na mukhang sa kanya, pero sa mata ng batas at ni Gabriel, ito ay isang deklarasyon ng pandaraya. Nang matapos, mabilis na kinuha ni Marco ang folder. Tila natatakot na baka bawiin ito ni Elena. "Salamat, Elena. Magpahinga ka na muna. Lalabas lang ako para ayusin ito. Ipapahatid na lang kita sa ospital mamaya kay Mang Jose." Isang mabilis na halik sa noo ang ibinigay ni Marco bago siya nagmamadaling lumabas ng silid. Nang marinig ni Elena ang tunog ng sasakyang paalis ng gate, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinext si Gabriel. Tapos na. Nakagat niya ang pain. Hawak na niya ang papel na may maling pirma. Ngunit ang panandaliang tagumpay ni Elena ay biglang napalitan ng matinding kaba nang tumunog ang telepono niya. Hindi si Gabriel ang tumatawag. Ang ospital. "Mrs. Elena." Ito po ang head nurse sa ICU. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. "Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Nagkaroon po ng komplikasyon si Leo. Biglang bumaba ang kanyang oxygen level at hindi siya tumutugon sa mga gamot. Kailangan nating isagawa ang emergency procedure bago ang itinakdang operasyon." "Ano? Pero sabi niyo ay maayos na siya kanina." Sigaw ni Elena
Ang kanyang buong mundo ay muling nayanig. Nagkaroon po ng impeksyon sa kanyang baga na nakaapekto sa kanyang puso. Mrs., bawat minuto ay mahalaga. Kailangan din namin ang pirma nyo para sa bagong procedure at kailangan ng karagdagang pondo para sa mga gamot na gagamitin ngayon din. Nabitawan ni Elena ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila tunog ng kanyang gumuhong pag-asa. Wala si Marco. Ang pera na dapat ay nasa account niya ay simot pa rin. Si Gabriel ay nasa isang mahalagang hearing at hindi niya alam kung kailan ito matatapos. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, lumabas siya ng kwarto at nakasalubong si Doña Carmen sa pasilyo. Ang matanda ay may suot na bagong kwintas. Ang kwintas na hugis puso ng kanyang ama. Ang galit na nararamdaman ni Elena ay sumabog. Ibalik niyo sa akin ang kwintas na yan. Nag-aagaw buhay ang apo niyo at kailangan ko ng pera. Sigaw ni Elena habang pilit na hinahablot ang kwintas mula sa leeg ng biyenan. Bitawan mo ako, baliw na babae. Ganti ni Doña Carmen habang itinutulak si Elena. Wala na ang kwintas na ito. Ito ay sa akin na. Kung mamatay ang batang iyan, baka iyon ang parusa sa iyo dahil sa pagiging masamang asawa. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamat sa kanyang pagkatao. Ang bawat pangaapi, ang bawat pagnanakaw, at ang bawat patak ng luha ay nag-ipon-ipon sa kanyang dibdib. Hindi na siya makapaghintay sa gala. Hindi na siya makapaghintay sa plano ni Gabriel. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong sa impyerno ang bagsak niyo. Bulong ni Elena sa isang boses na hindi na tao ang tunog. Tumakbo siya palabas ng bahay, kahit walang sapin ng paa, kahit basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na kalsada ay tila hindi niya nararamdaman. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Leo. Ngunit pagdating niya sa kanto para mag-abang ng sasakyan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Hindi kay Gabriel, hindi kay Marco, kundi ang kotse ni Clara. Bumaba ang bintana at lumitaw ang nakakalokong mukha ng kabit ni Marco. Mukhang nagmamadali ka, Elena. Gusto mo bang sumabay? O baka gusto mong malaman kung nasaan talaga ang asawa mo ngayon habang ang anak mo ay naghihingalo? Bakit ka nagmamadali, Elena? Gusto mo bang habulin ang huling hininga ng anak mo bago siya tuluyang bumitaw? Ang boses ni Clara ay tila isang matalas na labaha na humiwa sa natitirang katinoan ni Elena. Nakadungaw ang kabit mula sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Suot ang isang nakakainsultong ngiti habang pinagmamasdan ang hitsura ni Elena. Basang-basa ng ulan, nakayapak, at duguan ng mga talampakan dahil sa pagtakbo sa magaspang na kalsada. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay isang malupit na biro. Ang isa ay nagpapakasasa sa yaman na galing sa pagnanakaw, habang ang isa ay nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Nasaan si Marco? Ang boses ni Elena ay galing sa kailaliman ng kanyang lalamunan, puno ng pait. Nasaan ang asawa ko, Clara? Sabihin mo sa kanya. Nag-aagaw buhay ang anak niya. Tumawa ng mahinhin si Clara, isang tunog na mas masakit pa sa kulog na gumugulong sa langit. Si Marco, kasalukuyan siyang nagpapakasaya sa isang luxury spa, naghahanda para sa gala niyo bukas. Sabi niya, ayaw niyang makita ang mukha mong puno ng malas. Kaya huwag ka nang umasa, Elena. Ang perang hawak niya ngayon ay para sa ating dalawa, hindi para sa isang batang wala ng pag-asa. Hindi na nakasagot si Elena. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay at napaluhod siya sa gitna ng baha sa kalsada. Pinanood niya ang pag-arangkada ng sasakyan ni Clara. Ang tilamsik ng maruming tubig ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito ininda. Sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ni Elena ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang hawak na matatag, mainit, at puno ng pag-aalaga. Elena, tumayo ka riyan. Nandito na ako. Si Attorney Gabriel. Hindi nag-atubili ang lalaki na mabasa ng ulan
habang binubuhat si Elena patungo sa kanyang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, agad na kinuha ni Gabriel ang isang malinis na tuwalya at binalot ang nanginginig na katawan ni Elena. Ang amoy ng mint at kape sa loob ng kotse ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nagwawalang emosyon ni Elena. Gabriel? Si Leo. Kailangan ng pera ngayon din. Hikbi ni Elena. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana habang pinagmamasdan ang mabilis na pag-andar ng sasakyan patungo sa ospital. Huwag kang mag-alala, Elena. Nakabayad na ako. Ang boses ni Gabriel ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Tinawagan ko ang billing department habang papunta ako rito. Naibigay na ang kailangang deposito para sa emergency procedure ni Leo. Nagsisimula na ang mga doktor sa loob. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na agos ng tubig na naghugas sa lahat ng takot ni Elena. Napatingin siya kay Gabriel. Ang seryosong mukha nito, ang mga matang nakatutok sa kalsada na tila handang sagasain ang anumang harang para sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Elena na hindi niya kailangang dalhin ang buong mundo ng mag-isa. Pagdating sa ospital, hindi binitawan ni Gabriel ang kamay ni Elena. Habang naghihintay sila sa labas ng operasyon, naramdaman ni Elena ang muling pagbuhos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapakawala ng lahat ng bigat. Napasandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat ni Gabriel. Ramdam niya ang tibok ng puso ng lalaki, isang matatag na ritmo na tila nangangakong hinding-hindi siya nito bibitawan. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Bulong ni Elena. Humarap si Gabriel sa kanya at dahan-dahang pinunasan ang luha sa kanyang mga pisngi. Elena, makinig ka. Hindi lang buhay ni Leo ang ililigtas natin ngayon. Mula sa oras na ito, wala nang makakaapak sa iyo. Ang mga bank accounts ni Marco, naipagawa ko na ang utos ng korte para i-freeze ang mga iyon dahil sa ebidensyang nakuha natin sa study room niya. Ang akala niyang pera na gagamitin niya para sa gala at para kay Clara ay hindi na niya mahahawakan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng may pagmamahal kay Elena. Hinayaan nating makagat niya ang pain sa papeles na pinirmahan mo. Bukas, sa harap ng lahat, ipakikita natin sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na hustisya. Pero sa ngayon, ang kailangan mo ay magpahinga. Kailangan mong maging malakas para kay Leo. Lumipas ang ilang oras at lumabas ang doktor. Isang matamis na balita ang bumulaga sa kanila. Naging matagumpay ang procedure at nasa stable na kondisyon na ang bata. Sa sobrang tuwa, hindi napigilan ni Elena na yakapin si Gabriel ng mahigpit. Sa yakap na yon, tila naglaho ang lahat ng puot at hirap ng nakaraan. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging saksi sa isang ugnayang hindi na kailangan ng maraming salita. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag nang mag-vibrate ang telepono ni Elena. Isang tawag mula sa bahay, mula kay Doña Carmen. Elena, nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuuwi? May mga bisitang darating para sa final rehearsal ng gala at wala ang katulong para mag-serve. At nalaman ni Marco na may problema sa kanyang bank account. Kung may kinalaman ka rito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong muli sa bahay na ito. Ang sigaw ng biyanan ay tila isang nakakarinding ingay sa katahimikan ng gabi. Tumingin si Elena kay Gabriel. Ang takot na dati ay rumehistro sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Mama! Ang boses ni Elena ay hindi nanginginig. Ito ay malamig at puno ng kapangyarihan. Uuwi ako. Siguraduhin niyo lang na handa kayo sa pagdating ko dahil ang Elena na iniwan niyo kanina ay hindi na ang Elena na babalik dyan ngayon.
Ibinaba ni Elena ang telepono nang hindi hinihintay ang sagot ng biyenan. Humarap siya kay Gabriel na nooy nakatingin sa kanya ng may paghanga. "Handa ka na ba, Elena?" tanong ni Gabriel. "Handa na ako, Gabriel. Tapusin na natin ang palabas na ito." Sa labas ng ospital, ang ulan ay dahan-dahan nang tumitigil. Ngunit ang mas malakas na bagyo ay papunta pa lamang sa mansyon ni na Marco. Isang bagyong may pangalang Elena, na handang maningil sa bawat kasalanang ginawa sa kanya at sa kanyang anak. Ang bawat hakbang ni Elena pabalik sa loob ng mansyon ay tila paglalakad patungo sa loob ng isang kabaong nagawa sa ginto at kasinungalingan. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang nakakangilong liwanag ng mga chandelier ay tila humahamak sa kanyang pagod na katawan. Hindi pa man siya nakakabitaw sa kanyang basang bag, isang matalim na boses na ang bumasag sa katahimikan ng gabi. "Narito na ang ating dakilang martir." Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng kamandag habang pababa ito ng hagdanan. "Tingnan mo ang itsura mo, Elena. Para kang basahang dinuraan ng tadhana. Saan ka nang galing? At bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alam mo bang kanina pa nagwawala si Marco dahil may problema sa mga accounts niya?" Hindi kumibo si Elena. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid, na tila isang kawayan na tumatanggi sa lakas ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa sahig, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang makita ng biyenan ang nag-aapoy na puot sa loob ng kanyang mga balintataw. Biglang bumukas ang pinto ng study room at lumabas si Marco. Magulo ang kanyang buhok, ang kanyang polo ay may ilang butones na bukas, at ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. "Elena, sa wakas, nandito ka na." Sigaw niya habang mabilis na lumalapit. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Elena. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na balat ng babae. "May kinalaman ka ba sa pagkakagawa ng freeze order sa mga accounts ko? Bakit hindi ako makapag-withdraw? Bakit pati ang pondo para sa gala bukas ay hindi ko magalaw?" "Marco, nasasaktan ako," mahinang sabi ni Elena. Ang boses ay pilit na ginagawang marupok. "Anong alam ko sa mga accounts mo? Hindi ba't ikaw ang may hawak ng lahat? Kakagaling ko lang sa ospital. Marco, nag-aagaw buhay ang anak mo habang tinatanong mo ako tungkol sa pera. Huwag mo akong gamitan ng drama mo tungkol sa bata." Ganti ni Marco sabay tulak kay Elena patungo sa sofa. "Kung wala kang kinalaman, bakit ngayon pa nangyari ito? Bukas na ang ika-10 anniversary gala natin. Narito na ang lahat ng investors. Narito na ang media. Kung hindi ko magagalaw ang pera, mapapahiya ang pamilya natin." Lumabas si Clara mula sa study room. May hawak na baso ng alak at isang nakakalokong ngiti. "Relax, Marco. Baka naman nagkaroon lang ng system error sa bangko. O baka naman may mga lihim na kaibigan itong asawa mo na hindi natin alam." Lumapit si Clara kay Elena at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng asawa ni Marco. "Ganyan ba talaga ang hitsura ng asawa ng isang CEO? Mukhang mas kailangan mo ng charity kaysa sa anak mo. Huwag mo siyang hawakan." Ang boses ni Elena ay naging matigas, isang babala na nagpatigil sa kamay ni Clara. "Aba, lumalaban ka na?" tawa ni Doña Carmen. "Marco, huwag mo nang hayaang lumabas ang babaeng yan. Baka kung ano pang gawin niya at tuluyan tayong mapahiya bukas, ikulong mo siya sa kwarto." "Tama si Mama," ani Marco, habang mabilis na kinakaladkad si Elena patungo sa itaas na palapag. "Hindi ka lalabas ng kwartong ito hanggat hindi natatapos ang gala bukas. Ayaw kong makita ang malas mong mukha sa harap ng mga bisita ko. At huwag mong asahan na makakabalik ka pa sa ospital na yan." Marahas na itinulak ni Marco si Elena sa loob ng silid at malakas na isinara ang pinto. Narinig ni Elena ang tunog ng pagpihitit ng susi mula sa labas. Ang tunog na yon ay tila isang hatol, isang pader na humaharang sa kanya
at sa kanyang anak. Naiwan si Elena sa dilim. Napasandal siya sa pinto. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Mula sa labas, narinig niya ang tawanan ni Marco at Clara sa kabilang kwarto. Naririnig niya ang tunog ng mga basong nagtatama, nagdiriwang para sa isang tagumpay na akala nila ay hawak na nila. Isang gabi na lang, Marco. Narinig ni Elena ang boses ni Clara na tila nanunukso. Bukas, pagkatapos ng gala, sa akin na ang lahat. Sa akin na ang mansyon, sa akin na ang yaman, at sa akin ka na. Naramdaman ni Elena ang isang mapait na tawa sa kanyang lalamunan. Hindi na siya natatakot. Kinuha niya ang hairpin na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang maliit na piraso ng metal na naging susi niya sa kalayaan kagabi. Tumingin siya sa bintana kung saan sumisilip ang maputlang liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo, isang ritmo ng paniningil. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Alam niya ang bawat kanto ng bahay na ito. Alam niya ang bawat siwang at bawat lihim. Habang ang lahat ay abala sa kanilang selebrasyon, dahan-dahang pinihit ni Elena ang hairpin sa loob ng kandado. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Nang bumukas ang pinto, hindi siya agad lumabas. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, naghihintay. Nakita niya ang anino ni Marco at Clara na dahan-dahang nawala patungo sa kanilang sariling mga silid. Ang katahimikan ay muling bumalot sa mansyon, ngunit ito ay isang katahimikang punong-puno ng tensyon. Lumabas si Elena nang nakapaa. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila hindi lumilikha ng anumang tunog. Nagtungo siya sa kusina, kinuha ang kanyang mga gamit na itinago niya sa ilalim ng cabinet at dahan-dahang lumabas sa pintuan sa likod ng bahay. Ang lamig ng simoy ng hangin sa gabi ay tila isang yakap ng kalayaan. Bago siya tuluyang lumisan, tumingin siya pabalik sa mansyon. Ang malaking bahay na ito ay tila isang kastilyong gawa sa buhangin na handa ng gumuho sa isang ihip ng hangin. Bukas, bulong ni Elena sa hangin. Bukas, luluhod kayo sa abo ng inyong mga kasalanan. Mabilis siyang naglakad patungo sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang isang pamilyar na sasakyan. Ang sasakyan ni Gabriel. Pagpasok niya, sinalubong siya ng nag-aalalang mga mata ng lalaki. Nakahanda na ang lahat, Elena, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. Ang mga dokumento, ang media, at ang mga ebidensya. Pero sigurado ka ba rito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Hindi na ako babalik, Gabriel, sagot ni Elena habang nakatingin sa kanyang mga kamay na dati ay puro sugat, ngunit ngayon ay matatag na. Dahil ang bukas ay hindi na para sa kanila. Ang bukas ay para kay Leo at para sa akin. Sa paglayo ng sasakyan, ang mga ilaw ng mansyon ay dahan-dahang naging maliliit na tuldok sa dilim. Ngunit sa puso ni Elena, may isang apoy na nagsisimula ng magliyab. Isang apoy na hinding-hindi titigil hanggat hindi natutupok ang lahat ng kataksilan na kanyang naranasan. Ang umaga ay nagdala ng isang nakakakilabot na katahimikan sa buong lungsod. Isang katahimikan na tila nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Sa loob ng isang maliit na apartment, naghahanda si Elena sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Ang kanyang mga labi ay may isang mahinang ngiti at ang kanyang puso ay tumitibok sa isang matigas na ritmo ng determinasyon. Nakaupo si Elena sa harap ng salamin, dahan-dahang naglalagay ng makeup. Ang bawat pagkilos niya ay tila isang ritual, isang paghahanda para sa isang malaking labanan. Inayos niya ang kanyang buhok, pinahiran ng lipstick ang kanyang mga labi, at inayos ang kanyang magarbong pulang gown. Isang damit na binili ng kanyang ama noong siya ay dalaga pa lamang. Ang pulang kulay ay hindi lamang simbolo ng kagandahan, kundi ng lakas at ng dugo.
na handa niyang ibuhos para sa hustisya. Sa kanyang telepono, binasa niya ang huling text message mula kay Attorney Gabriel. Handa na ang lahat, Elena. Kailangan mo lang magtiwala sa plano. Huwag kang matakot. Nasa likod mo kami. Kailangan mong maging matapang, Elena. Isipin mo si Leo. Bulong niya sa kanyang sarili habang iniisip ang kanyang anak na naghihintay sa ospital. Ito ang katapusan ng lahat ng pagdurusa. Nang matapos siyang maghanda, tumunog ang doorbell. Sinalubong niya si Attorney Gabriel na nakasuot ng isang matikas na itim na suit at may hawak na isang briefcase na puno ng mga dokumento. Sigurado ka na ba, Elena? Wala nang bawian? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sigurado na ako, Gabriel. Ngayon na ang araw ng pagbabayad. Matatag na sagot ni Elena. Handa na ako. Tara na. Bumaba sila sa hotel kung saan gaganapin ang ika-10 anniversary gala. Habang papalapit sila sa pintuan, naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit nang makita niya ang mga reporters, mga photographers, at ang mga mukha ng mga investors na naghihintay sa kanilang pagdating, ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Sa loob ng ballroom, ang liwanag ng mga chandelier ay nakasisilaw. Ang musika ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. At ang mga bisita ay nagsasaya. Tila walang kamalay-malay sa mga lihim na nagtatago sa kanilang harapan. Nakita ni Elena si Marco, kasama si Clara na nakakapit sa kanyang braso. Nakangiti ang dalawa, tila walang pakialam sa mga problema sa kanilang likod. Dahan-dahan silang naglakad sa karpet. Ang mga kamera ay tila walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Naramdaman ni Elena ang mga titig ng mga bisita, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado kung saan magaganap ang kanyang paghihiganti. Nang umakyat si Marco sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati, nakaramdam ng kakaibang paninik sa puso si Elena. Ang kanyang asawa, ang lalaking dapat na kanyang katuwang, ay naglalabas ng isang pekeng ngiti sa harap ng lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan na makita kayong lahat dito sa gabi ng aming ika-10 taong anibersaryo. Hindi na nakinig pa si Elena sa sinasabi ni Marco. Nakatingin siya kay Gabriel na nakatayo sa gilid ng entablado kasama ang kanyang mga abogado. Sa isang senyas, nagsimula ng kumilos ang kanyang mga tauhan. Sa halip na ang inaasahang video presentation, sa malaking screen sa likod ni Marco, ay lumitaw ang mga dokumentong kinabukasan nila, mga bank statements, at ang mga larawang kuha ni Elena sa study room. Ang pagtitili ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang mga investors ay nagsimulang magbulungan, at ang mga reporter ay nagmadaling kumuha ng mga larawan. Sa pagkagulat, nagtanong si Marco, ano ang kalokohan ito? Ang katotohanan, Marco. Ang boses ni Elena ay tumagos sa katahimikan. Matatag siyang umakyat sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa loob ng 10 taon, hinayaan kong gamitin mo ako, lokohin mo ako, at tapakan mo ang aking dangal, sinabi niya habang tinitingnan ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, hindi na ako magpapahuli sa iyo. Sa lahat ng naririto, gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na Marco Villarreal, isang magnanakaw, isang traidor, at isang walang kwentang ama. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang latigo na humahampas sa katawan ni Marco. Sa gitna ng gulo, lumapit si Clara at sinubukang hawakan ang braso ni Marco. Mahal, ano ang nangyayari? Lumayo ka sa akin, sigaw ni Marco sa babae. Tumayo sa entablado ang mga abogado ni Gabriel at nagpakita ng mga warrant. Ang mga pulis ay nagmadaling lumapit kay Marco upang arestuhin. Nagkagulo ang lahat. At ikaw, Clara, tumingin si Elena sa kabit ni Marco. Inakala mo na ang lahat ay iyong pag-aari. Inakala mo na ikaw ang mananalo. Ngunit hindi mo alam na ang lahat ng kayamanan
ay walang saysay kung wala kang puso. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay nagdala ng mga posas at inaresto si Marco. Umiiyak si Doña Carmen, ngunit walang pakialam si Elena. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang kanyang anak na naghihintay sa kanya. Tandaan mo ito, Marco. Ang karma ay hindi nagkakamali. Bago umalis sa ballroom, humarap si Elena sa mga reporters at investors. Sa araw na ito, natutunan natin na ang hustisya ay hindi natatapos. Ito ay palaging ipinaglalaban. At para sa lahat ng mga babaeng nasa ganitong sitwasyon, huwag kayong matakot na lumaban. Dahil sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa ospital ay tila paglalakad sa isang daan na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang mga ilaw ng ambulansya na kumikislap sa paligid ay tila isang gabay, habang ang mga huling hininga ng kaguluhan sa gala ay tuluyang naglaho sa kanyang isipan. Ang tagumpay na kanyang nakamit ay tila isang mahimbing na panaginip, at ang tanging gusto niya ay ang makasama muli ang kanyang anak. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng isang nurse na may magandang balita. "Mrs., nakalampas na po sa kritikal na sitwasyon ng anak niyo. Nagigising na po siya ngayon. Hinihintay ka niya." Ang bawat salita ay tila isang milagro. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Elena ang lubos na kaligayahan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ni Leo. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa hangin. Sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Ang kanyang mga mata ay nakamulat, ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan. "Mama," ang mahinang tawag ni Leo. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Agad siyang lumapit at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. "Leo, anak ko, salamat at lumaban ka." "Mama, saan ka galing?" tanong ni Leo habang pinupunasan niya ang mga luha ng kanyang ina. "May ginawa lang akong trabaho, anak ko," sagot ni Elena habang hinahalikan ng kanyang noo. "Pero huwag ka nang mag-alala, dahil mula ngayon, hindi na kita pababayaan." Lumapit si Attorney Gabriel sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. "Elena, gusto ka raw makausap ng mga pulis. May kailangan lang silang itanong tungkol kay Marco at Clara." "Sige, Gabriel," sagot ni Elena. "Kahit ano, gagawin ko para sa kapakanan ni Leo." Nang makausap ni Elena ang mga pulis, nalaman niya na si Marco ay inakusahan ng grave coercion, fraud, at tax evasion. Si Clara ay inakusahan ng conspiracy to commit fraud at theft. Ang kanilang mga ari-arian ay na-freeze at isinailalim sa legal na proseso. Ang lahat ng kanilang kasamaan ay tuluyang nasisira. Pagkatapos, bumalik si Elena sa silid ni Leo. Sa oras na yon, ang mga magulang ni Elena ay dumating. Ngunit sa ngayon, hindi ito ang nararamdaman ng kanyang ina. "Leo, anak ko, paano ka?" tanong ng kanyang ina na may mga luha sa kanyang mata. "Ayos na po ako, Mama," sagot ni Leo. Nakita ni Elena ang pagdating ni Attorney Gabriel at Sumeñas. Huminga siya ng malalim. Naghanda sa kanyang pagbabalik sa kanyang magulang. "Elena, hindi ko alam kung anong sasabihin ko." Sinimula ng kanyang ina. "Hindi alam kung saan magsisimula. Napanood namin ang lahat sa telebisyon. Hindi namin akalain na ganito kasama ang asawa mo. Alam mo, lagi kaming nag-aalala sa'yo." "Mama, Papa, hindi na ako ang batang babaeng naghahanap ng pagmamahal at pagkilala," seryosong sabi ni Elena. "Alam ko na ngayon kung saan ako kukuha ng lakas. Ngayon, wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay nasa ligtas na ako. At nandito ako para kay Leo." Ngumiti ang kanyang ina. Sa gitna ng kanyang lungkot,
Alam ni Elena na nagawa niya ang tama. Lumabas sila ng ospital, humihinga ng maluwag. Huminto si Gabriel. Anong gagawin mo ngayon, Elena? Sa ngayon, kailangan kong asikasuhin ang lahat ng legal na proseso. Pero pagkatapos noon, babalik ako sa buhay na iniwan ko. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang magiging maniniwala at magpapatakbo nito. Elena, gusto kong maging bahagi ng buhay mo, sabi ni Gabriel. Napatingin si Elena kay Gabriel. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang katapatan, ang pag-aalaga, at ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Gabriel, hindi mo ako kailangan. Pero kung gugustuhin mong sumama sa akin, magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok para sa amin at para sa lahat ng babaeng nawalan ng pag-asa. Ngumiti si Gabriel. Hinding-hindi kita iiwan, Elena. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagkaroon ng hustisya si Elena. Nakuha niya ang kanyang kalayaan at higit sa lahat, nakamit niya ang kapayapaan. Sa kanyang pagsasara ng mga mata, may isang pangako na kanyang hiningi sa kanyang puso. Hinding-hindi niya kailanman hahayaang muling mangyari ang kanyang pinagdaanan. Dahil ang bawat pahina ng kanyang kwento, ang bawat luha na kanyang itinangis, ang bawat sugat na kanyang pinagdaanan, ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng babaeng nawalan ng pag-asa upang maging matapang, maging malakas, at maniwala sa sarili. 5 taon na ang nakalipas. Ang mansyon na dating pugad ng kasinungalingan at pagdurusa ay naging isang tahimik at payapang tahanan. Ang mga alahas na ninakaw sa kanya ay pinalitan ng mga bagong kwintas na regalo ng kanyang anak at ng lalaking nagmamahal sa kanya ng tapat. Ang mga luha ng kalungkutan ay napalitan ng mga halakhak ng kaligayahan. Si Elena ay hindi na ang babaeng martir. Siya ngayon ay isang babaeng nagliliyab sa kalayaan. Si Leo ay malusog at masigla, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Naglalaro siya sa malawak na hardin ng kanilang tahanan kasama si Attorney Gabriel, ang kanyang itinuturing na ama. Ang dalawa ay nagtatawanan at ang bawat tunog ng kanilang kaligayahan ay tila isang himig ng pag-asa. Sa loob ng opisina ni Elena, nakaupo siya sa kanyang upuan, nakamasid sa mundo mula sa malaking bintana. Sa kanyang mga kamay ay ang mga papeles ng kanyang kumpanya, ngunit hindi iyon ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Ang kanyang isipan ay nasa mga babaeng kanyang natulungan sa pamamagitan ng kanyang pundasyon, mga babaeng naging biktima ng pagmamalupit, pang-aabuso at pang-aapi. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, binibigyan niya sila ng lakas na lumaban at maniwala sa kanilang sarili. Sa kanyang pagbukas sa pahayagan, nakita niya ang isang balita tungkol kay Marco. Ang kanyang dating asawa ay nananatili pa rin sa kulungan, naghihirap sa kanyang mga kasalanan. Si Doña Carmen ay namamalimos sa lansangan. Ang kanyang kapalaran ay malupit na nagbago. Si Clara, ang babaeng sinasamba ni Marco, ay nakulong din sa ibang kaso ng pagnanakaw. Nakita ni Elena ang kanilang larawan. Ang mga mukha nila ay walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay walang pag-asa. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya naramdaman ang galit o ang paghihiganti. Ang kanyang puso ay puno na ng awa. Ngunit ang awa na ito ay hindi para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ito ay para sa sarili niya. Dahil sa wakas, ay natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Naging mahina ako noon. Natakot ako. Nagbulag-bulagan ako sa katotohanan. Bulong ni Elena sa kanyang sarili. Ngunit hindi na ako magpapatalo sa takot. Ang mga sugat ko noon ay nagbibigay sa akin ng lakas ngayon. Maya-maya, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Tumingin siya at nakita niya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-ibig at paghanga. Handa ka na bang magsimula ng bagong araw? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Elena. Handang-handa na ako, Gabriel.
Dahil alam ko na ngayon na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa yaman o sa kapangyarihan. Ito ay matatagpuan sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pagtitiwala sa Diyos. Tinanggap ni Elena ang pagmamahal ni Gabriel. Isang halik ang nagtagpo sa kanilang mga labi, isang halik na puno ng pag-asa, pag-ibig, at pangako ng isang mas magandang bukas. Sa kanilang paglalakad palabas ng opisina, natanaw nila ang kanilang anak na naglalaro sa hardin. Sa paglipas ng panahon, ang mga sugat ni Elena ay gumaling. Ngunit ang kanyang kwento ay nag-iwan ng malalim na epekto sa puso ng maraming kababaihan. Ang kanyang buhay ay naging isang inspirasyon, isang patunay na ang hustisya ay palaging nakakamit at na ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Nang dumating ang gabi, naupo sila sa harap ng apoy habang nagkukwento tungkol sa buong paglalakbay nila. Natutunan ko na ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas. Ito ay matatagpuan sa pagharap sa iyong mga demonyo, sabi ni Elena. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang wala ng pagdurusa. Ito ay nangangahulugang kayang harapin ang mga pagsubok ng may tapang at pagmamahal, sagot ni Gabriel. At ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang tao na mamahalin ka. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang tao na tutulungan kang mahalin ang iyong sarili. Pagtatapos ni Elena, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, na ngayon ay nakahiga na sa kanyang kama, hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Ang mga peklat sa dibdib ni Leo, mga senyales ng kanyang laban para sa buhay, ay nagsilbing isang tanda ng kanilang tagumpay. Nakamit na natin ang lahat, Elena, sabi ni Gabriel habang inilalapit ang kanyang labas ng kamay. Hindi pa tapos ang lahat, sagot ni Elena. Ngayon pa lang kami magsisimula. Tumingin siya sa langit, sa kung saan nakatago ang mga bituin, at isang panalangin ang pumailan lang mula sa kanyang puso. Salamat, Diyos, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Naway ang aking kwento ay magsilbing liwanag sa lahat ng naghahanap ng pag-asa. Naway hindi sila mawala ng tiwala sa kanilang sarili at sa kapangyarihan ng pag-ibig. Sa pagbukas ng bukang liwayway, ang mga silid ng kanilang tahanan ay napuno ng liwanag. Ang mga abo ng nakaraan ay natabunan na ng bagong simula. Ang bagong bukas ay isang pag-asa na nagtataglay ng katahimikan at ng katapangan, ng pagpapatawad at ng pagmamahal, ng mga bagong simula at ng isang walang hanggang kaligayahan. Sa puso ni Elena, alam niya na hindi na siya mag-iisa. Sa kanyang puso, alam niyang ang tanging kailangan niyang gawin ay ang tumayo at magpatuloy sa paglaban para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak, at para sa lahat ng babaeng nangangarap ng isang mas magandang bukas. Ang kanyang kwento ay magpapatuloy sa bawat hakbang niya. Ang kanyang kwento ay magsisilbing gabay sa lahat. Ang kanyang kwento ay magiging isang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang.